Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Atin namang tutukan itong malakasang nagaganap ngayon na long game tournament, ang Chennai Masters 2024, especially sa mga laro ni Eric Gaisi na di umano ay humahabol kay world number 1 Magnus Carlsen sa standard FIDE rating or sa long game rating. World number 2 na po si Eric Gaisi. Niyayanig ang buong mundo at gaano ba kaganda ang mga nilalaro niya dito. Atin pong pag-aaralan ng laro niya kay Amin Tabata Bay. At bago yan, ito po ang mga nagbabakbakan sa torneyong yan. Andyan si Levon Aronian, MVL, Vidit, Magsudlu, Sarana, Tabata Bay at si Aravind Chatambaram. Medyo maganda sana kung nandyan si Magnus talaga. At mas maganda kung nandyan si Wesley. So, kaso wala. Ipagtyagaan muna natin. Malakas din po yan. At ito po ang kanilang mga prizes. Big time. Matindi po ang nag-sponsor. Grabe ang chess sa India talaga. At dito ginaganap sa isa sa mga famous library sa Anna Centenary. Ayan, library for sure. Napakaganda po at very class ang venue. Puti dito si Tabata Bay, black si Eric Gaisi ang ginawa nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6 at pumasok sa Gyoko Piano opening, Castle, D6, C3, natural na po nating laging nakikita para ma-pressure ang black na may paparating ang puti na D4 o kaya B4 at agad namang nag-A6 dito para kung atakihin man ang dark square bishop ay meron kagad safe square sa A7 at itong A6 ay panghuli din sa bishop at the same time yan din talaga plano niyan kaya nag-A4 naman ang white dito. Kapag magda-knight A5, useless na po yan kasi may aatrasan na yung bishop. Nag-H6 para makaiwas sa nakakailang na pin ng bishop at nag-rook E1. Ayan. Simpleng develop pero sa madalas na theoretical pattern and approach nito, yung knight nilalagay sa F1 at ililipat sa G3. Bishop A7, umiwas na kagad si Eric Gaisi. Baka mamaya matimingan pa ng mga attacking B4 or D4 pero tinuloy pa rin ni Tabata Bay. Pressure kagad. Nag-G5, yan po ang medyo unique sa linya na pinili ni Eric Gaisi dahil dito ang madalas ginagawa castling lang talaga eh. Pero dahil nag-G5, hindi na magka-castling ang black dyan, kompromiso na ang shield niya dyan. Ginawa niyang pang-atake. Tingnan natin, nag-Bishop E3, medyo nangapa na po si Tabata Bay. Nanibago, no? Nanibago sa linya, oh. Ang tira po dito ay Queen B3, Rook A2, and Bishop E3 din. Pero sa computer, ano ba tira niya? Bakit ayaw niya ng Bishop E3? D4 ang tira niya. So lumalabas, novelty ang D4 ni Stockfish, no? O balik tayo sa nangyari na. Bishop E3, kinapture. Ayun, novelty kagad. Dapat po, or ang mga choices ay Knight H5, G4. Ayan, so novelty ang Bishop takes. Rook takes, G4, grabing atake yan. Ngayon ko lang nakita yan. Knight E1, H5, pawn storming, D4, at nag-H4 ay talagang kakaibang estilo ni Eric Gaisi. Bishop E2 at nag-Queen E7. Ayun, hindi natipuhan ng computer ang tira niyang yan. Dapat daw po ay G3. Ha? Yan na pala. Bakit? Sige, pagka-capturein natin para makita. Pag kinapture, capture. Pag rook takes kasi may knight takes E4. At kapag kinapture ng F pawn, medyo pangit. Diba? Double pawn, may knight G4. Pag kinapture yan, may queen G5, double. Okay? Ayan ang linya. Lamang ang black, slightly better. Magulo po yan, Malawak pa yan para i-explore pa talaga. Okay, nag-Queen E7. Pero sa mga susunod, sigurado na pag-aralan na po ito. G3 na gagawin dyan. D5, good move. Ayun, nagkaroon ng pagkakataong isara ang sentro. Queen F8. Grabe mga ideas ni Eric Gaisi, dadalhin doon. Knight F1. Ayun, another bad move by Tabata Bay. Dapat daw po is C4. O nga, para maihampas kagad sa C5 at magkaroon ng mapilis na counter pressure. Kasi na may pressure ang black sa king side, dapat counter pressure sa queen side. Pero balik tayo sa ginawa, Knight F1, Queen H6,
C4, and dito po G3. Yan ang tira kaninang good move. Pero ngayon, bad move na daw po ang G3 na yan. Dapat daw is A5 ayun. Bungiin ang magmamarchang pawn dyan sa queen side. O nga, bungi, no? Pag naghalimbawa, mag B5 o di B6, wala nang C5. O, ayun. Ang good move A5. Pero balik tayo sa ginawang G3, F takes G3, H takes G3, at nag-H3. Ayun, para manatiling sarado ang atake sa H-file. At nag-Knight BD7, nag-C5. Okay, bumira na. Para may mabilis na atake, hindi pinansin ni Erigaisi, nag-Knight F8. Ito raw pong si Erigaisi ay nagbabasa ng mga librong classical games. Laro daw nila Karpov, Bobby Fischer. Grabe, no? Kaya ako nabibilib ako sa mga ganung player eh. Biruin nyo, ang referensya sa panahon ngayon, computer engine na eh. Pero si Erigaisi, ang mga referensya niya, more on classical games daw. Binabalik niya yung ganong nature ng pag-aaral Queen C1, another bad move na naman. Ayun, dapat daw po is Rook A, A3. Ayun, dagdagan ang puwersa sa third rank para makatulong ang tore. Pero balik tayo sa Queen C1. Ayun, binira po ng Bishop takes H3. Hindi naman ganun kagandahan, Kasi ang accurate po is Knight G6 lang daw eh. Tapos siguro maaring ipwesto muna yung Knight sa F4 bago talagang tuluyan sa H3 ang sacrifice. Pero nag-Bishop takes kagad, G takes H3, and nag-Knight G6. Dito po kasi mga kamatsas, kung ang gagawin ay Queen takes H3, magbi-Bishop F3. Ayun, para makover yung napaka-crucial square sa H1. Balik tayo. Knight G6 muna, and the Rook takes G3, and Knight F4. Grabe, no? Positional sacrifice po ang in-apply dito ni Erigaisi. Queen E3. Okay, good move. Extra support sa H3. Knight takes H3. Ayun, sinabay-sabay na po. Takes. Okay? So, lumalabas by material, 2 minor pieces sa isang tore. Pero, ang mabigat dito is yung pawn sa E4. Weak. Yung pawn sa B4, parang nakikita kong maaaring matamaan ng Rook B3, parang overextended eh. So, Bishop F3, ayan, para di na rin maka-activate ang tore sa kabila. At the same time, depensado ang pawn sa E4 at nag-Rook C8. Ayun, dadagdagan ni Erigaisi ang puwersa. Rook B1, Rook C3, and Knight D2. Ayan, so suportado. Nag-A5 para pag B5 ay siguradong makakapag-produce ng atake sa queen side. Kasi po kung magbi-B5 dito kaagad ang white, maaaring i-close lang ng black with A5. Kaya nag-A5 muna dito, Knight D7 at nag-King F2, Knight F8. Ay, grabe talaga. Ganyan ang estilo ni Karpov saka ni Capablanca, no? Yung mga ganyan, no? Mga maneuver. Ay, grabe. Napapabilib na ako kay Erigaisi, Hindi tiradang computer yung ganyan, eh. Ang computer kasi always aggressive, hanggat maaari, eh. Ang galing, Puro maneuvering yung technique nyo, Rook B6, so double attack, and Knight F4, Rook takes A6, and Rook A3. Another precise move by Erigaisi. Positional approach lang siya eh. So ito, bakit naging good move? Kasi po mayroong principle, rook behind your opponent pass pawn. So hindi gaano magpo-progress yan dahil nasa likod na po ang tore. At nag-Rook A8 checking G7, A6, Rook A2 pressure, nag-Knight F3 depensa, and nag-F5. Ayun ang malakas. Mayroong F5. So pag kinapture, okay po, no? Tingnan muna natin. Pag kinapture para maunawaan is may E4. So, atakihin yung knight na dumidepensa sa knight. Okay po? Medyo magulo pa yan. Pero Rook A7 ang ginawa, King F8, check ulit, King G7, King F6, nag-Bishop to F1. Ayun, napatira po ng blunder ratio si Tabata Bay dito sa pagkakataong ito. Dapat daw po ang tira ay Rook D7. Yun pala. Papaano kung capturing niya yung pawn? Saka pa lang magbi-Bishop F1. Ayan, lamang ang puti,
Lamang ang puti. Pero ang accurate play po dito, pag rook d7, hindi ka-capturein yung pawn sa a6, ka-capture sa e4. Tapos mag-rook takes d6, king g7, rook d7, check ulit, king f6. And ayun, may option na makapagpabalik-balik. Ayun, pag nagpilit king f8, may bishop f1. Paano pag-capturein yan? King takes f3. Kasi may ganon. Kung ka-capturein ito, magulo mga kamatsas. Pero definitely, ito po ay equal in correct play. Okay, balik tayo. Nag-bishop f1 si Tabata Bay, na-capture ng pawn sa e4, bishop c4, threat ang tore, rook c2, yun lang ang nakakaiyak dito. Rook d7, atake sa pawn d6, at dito mga kamatsas, natumbukan ni Erigaisi ang brilliant move. Piling-pili sa computer engine ang tirang yon. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook h3 ay yun ang atake sa knight f3. King e3, e takes f3, knight e4 check, king f5, and knight takes d6 check, king g6, and bishop to f1. At dito po, grabe, may debulag move si Erigaisi. Sa huling bitaw na tira niya, sa ayaw at sa gusto, mapaparesign po si Tabata Bay. Last na po ito, pakiguess nyo, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po ang sikretong tira ng world number 2, rook e2, brilliant sacrifice. Obligadong capturing yan, pero hindi na po kinapture ni resign na. Kasi pag kinapture yan, ito rin ang mangyayari. Kakapturein with check, obligadong bababa ang king kasi makakapromote ng queen yan, may rook d3 check. Pag lumayo, promote. Pag pumunta dyan, rook d1, wala na rin po. So, pamatyas na rin yan. Grabe, napabilib ako sa estilo ni Erigaisi. Binabalik niya yung mga diskarte noong araw na mga maneuvering, di ba? Yung mga positional play na imamaneuver yung isang pyesa para mailagay sa mas malakas na pwesto at makaatake at makapagbigay ng pressure. Talagang naniniwala na ako na ang pinag-aaralan niya more on ay binabalik niya yung mga classical games, classical na diskarte ng human side. So nangunguna si Levon Aronian with 4 points at Arjun Erigaisi 4 points. Ayan, no? And Chitambaram 3.5, Tabata Bay, Magsudlu, MBL, and Guradi Bidit, Sarana. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Hindi makaporma si MBL. Ano nangyari dito, ha? Ikaw ang sumusuki kay Wesley, ha? Ba't di ka makaporma dito? 2 talo na po ang kanyang natamo dito. So sa single round robin. So ito po ay lalabas 7 games kasi 8 sila eh. Single round robin. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa ating pinag-aralan. Kung kayo may mga katanungan pa at ibang opinion, suhestyon, lapag nyo lang po sa ating comment section below para makapag-usap po tayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.